Ang kasaysayan ng taong nagpaulan ng apoy mula sa langit. Kilala mo na ba si Elijah? Sino nga ba si Elijah? Once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts, and fiction and educational videos for better understanding. At salamat sa panonood at magandang araw. Sa kaharian ng Israel, sa panahon ng pamumuno ni Haring Ahab, kasabay nitong nabuhay ang isang taong pinili ng Diyos para pagsilbihan siya. Ito ay walang iba kundi si Elijah. Nagalit ang Diyos kay Ahab dahil sa pagsamba nito kay Baal, ang Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga kasambahay ng asawa ni Haring Ahab na si Jezebel. Dahil dito ay inutusan ng Diyos si Elijah na magpunta sa kinaroroonan ni Haring Ahab. Sinabi nito kay Ahab na dahil sa kanyang ginawang pagsuway sa utos ng Diyos at pagsamba kay Baal ay magkakaroon ng tagtuyot at tagutom sa kanyang nasasakupan. Pagkatapos nito ay nagtago si Elijah sa yungib sa Cherith. Sa kanyang pamamalagi sa kuwebang ito ay dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay kada umaga at sa gabi naman ay karne ang dinadala sa kanya at umiinom siya ng tubig mula sa maliit na ilog. Nang matuyot ang ilog dahil sa tagtuyot na dulot ng Diyos ay wala na siyang mainom. Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa lugar ng Zarephath. Nakakita siya ng isang babaeng nangunguha ng mga tuyong kahoy para gawing panggatong. Humingi siya ng tubig at binigyan siya nito. Humingi siya ng tinapay ngunit sinabi ng babaeng wala siyang tinapay kundi ay kakaunting harina at mantika na kanyang iluluto para sa huling pagkain nila ng kanyang anak. Pagkatapos ay aantayin na lang nila ang kanilang kamatayan. Sinabi ni Elijah sa babae na huwag siyang matakot at ituloy lang ang kanyang mga ginagawa. Pero gawan muna ng babae si Elijah ng kaunting tinapay at pagkatapos ay saka ito gumawa ng tinapay na kanilang pagkain ng kanyang anak. Ito ay iniutos ni Elijah sapagkat sinabi ng Diyos na hindi mauubos ang lalagyan ng harina at hindi rin matutuyo ang lalagyan ng mantika hanggang dumating ang araw na magpapaulan ang Diyos. Ginawa ng babae ang utos ni Elijah at nangyari nga na may pagkain na sila araw-araw. At ang lalagyan ng harina at mantika ay parang hindi nagagamit dahil sa palagi itong may laman. Dito ay nakitira si Elijah. Isang araw ay nagkasakit at namatay ang batang lalaki na anak ng babae. Dahil dito ay sinisi ng babae si Elijah at sinabing, naparito ba si Elijah para patayin ang kanyang anak upang ipaalala ang mga kasalanan ng babae? Kinuha ni Elijah ang patay na bata at pinahiga sa kanyang higaan at siya ay dumaing sa Panginoon. O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang babae na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? Umunat siya sa bata ng 3 beses at nanalangin sa Panginoon na ibalik ang kaluluwa ng bata. Narinig ito ng Diyos at ibinalik ang kaluluwa ng bata. Ibinalik ni Elijah ang buhay na bata sa kanyang ina. Dahil dito, sinabi ng babae na alam na nitong si Elijah ay sugo ng Diyos at ang kanyang mga sinasabi ay ang katotohanan. Pagkatapos ng mahabang panahon ay sinabi ng Diyos kay Elijah na makipagkita kay Haring Ahab. Minsan sa daan ay nakita si Elijah at Obadiah. Si Obadiah ay isang taong tauhan ng hari. Ngunit mabuti ang kalooban nito dahil maraming mga propeta ang niligtas nito mula sa tangkang pagpatay ng asawa ng hari sa mga propeta. Inutusan ni Elijah si Obadiah na sabihin sa hari na magkita sila ni Elijah. Pumunta si Obadiah kay Haring Ahab at sinabi nito na nag-aantay sa kanya si Elijah. Sa pagkakita ni Haring Ahab kay Elijah ay nagsabi ito, "Hindi ba't ikaw ang bumabagabag sa Israel?" Sumagot si Elijah na hindi siya ang gumugulo sa Israel, bagkus ang bumabagabag dito ay si Ahab at ang sangbahayan ng kanyang ama dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos at sa pagsamba kay Baal. Sinabi ni Elijah na tawagin ni Ahab ang lahat ng tao ng Israel at ang lahat ng propeta ni Baal
at ang propeta ng Ashira na nakikain sa mesa ni Jezebel na asawa ng hari. Lahat daw sila ay magkikita sa bundok ng Carmel. Para sa paglilinaw, si Jezebel ay asawa ni Haring Ahab na galit sa mga propeta ng Diyos, kaya niya ipinapapatay ang mga ito, kasama na rin si Elijah. Si Jezebel at ang kanyang pamilya ay sumasamba rin sa ibang Diyos na Baal ang pangalan. Ganito nga ang ginawa ng hari. Tinawag niya ang mga Israelita at ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ng Ashira at sila ay nagpunta sa bundok ng Carmel. Dito ay tinanong ni Elijah ang mga propeta kung sino sa buhay na Diyos at kay Baal ang kanilang pipiliin, ngunit walang sumagot. Sinabi nitong siya lang ang natitirang propeta ng Diyos, samantalang napakarami ng propeta ni Baal. Hinamon ni Elijah ang mga propetang ito ni Baal sa isang paligsahan kung sino nga ba ang mayroong tunay na Diyos. Sinabi nitong mag-aalay sila ng baka sa kanilang Diyos at ang Diyos na sasagot sa kanilang pag-aalay sa pamamagitan ng apoy ay siya ang tunay na Diyos. Nagpakuha si Elijah ng 2 lalaking baka at unang pinagpili ang mga propeta ni Baal kung ano ang baka na kanilang iaalay. Pagkatapos ay inayos ni Elijah ang kanyang alay na baka at ganun din ang mga propeta ni Baal. Nagdasal ang mga propeta ni Baal at tinawag ng mga ito ang pangalan ng kanilang Diyos para sagutin ang kanilang alay. Nanalangin sila, nagsisigaw at nagsayaw para sagutin ni Baal, ngunit wala silang sagot na nakamtan. Sa pagsapit ng tanghali ay kinantyawan sila ni Elijah at sinabi sa mga propeta ni Baal na lakasan pa nila ang kanilang sigaw. Baka hindi sila naririnig ng kanilang Diyos dahil ito ay maaaring malalim na nag-iisip, busy o namamasyal o kaya naman ay natutulog at kagigising lang. Dahil dito ay mas lalong nagsisigaw ang mga propeta ni Baal. Sinugatan nila ang kanilang mga katawan para umagos ang dugo. Ito ay parte ng kanilang kultura. Hapon na, ngunit wala silang narinig o nakitang sagot mula kay Baal. Tinawag ni Elijah ang mga tao at pinalapit sa kanya. Kumuha siya ng 12 bato bilang sumasagisag sa 12 tribo ng Israel na kanyang inayos bilang dambana. Dito niya iaalay ang kanyang handog sa Diyos. Naghukay siya sa palibot ng dambana ng laki na maaaring paglagyan ng 2 takal na binhi. Sa kanya inayos ang mga kahoy at inilagay ang kinatay na lalaking baka. Sinabihan niyang mga tao na buhusan ito ng tubig gamit ang 4 na tapayan ng tubig. Ginawa naman ito ng mga tao ng 3 beses. Lumapit si Elijah sa dambana at nanalangin sa Diyos. O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. Dininig ito ng Diyos at nahulog ang apoy ng Diyos at tinupok nito ang iaalay, ang mga kahoy, ang lupa at mga bato at hinimuran ang tubig na nasa hukay. Nang makita ito ng mga tao ay dumapa, naniwala sa Diyos at nanalangin. Pagkatapos nito ay inutusan ni Elijah ang mga taong dakpin ang mga propeta ni Baal at ito ay kanilang patayin. Walang pag-aalinlangang ginawa ito ng mga tao at kanilang pinatay ang daan-daang propeta ni Baal. Dahil sa nasaksihan ng mga tao ay muli silang sumamba sa Diyos na buhay. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay nagpaulan ng Diyos at natigil ang matagal na tagtuyot na naramdaman ng mga tao. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Elijah. Abangan nyo na lang ang karugtong ng ating kwento.
Sana ay nasiyahan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa ating channel kung di ka pa nakapag-subscribe. Paki-like na rin at paki-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.